Nag-surprise inspection ang mga otoridad sa mga dormitoryo sa Maynila ngayong malapit na po ang pasukan. At nabisto nila ang isang dormitoryo na tuloy pa rin ang pagpapaupa kahit na matagal nang ipinasara. Nakatutok si June Veneracion. January 2006 na masunog ang isang boarding house sa Sampaloc, Maynila. 8 ang nasawi. Napag-alamang walang fire exit ang gusali. Ang mga ganitong eksena ang gustong iwasan ng mga otoridad, kaya patuloy ang kanilang pag-iinspeksyon. Kanina, nakakapanlumong kondisyon ang bumalaga sa inspection team nang pasukin ng dormitoryo ito sa Maynila. Nagkalat ang basura sa lugar kung saan nakapaskil ang paalala. Pero ang mas kinababahala ng Bureau of Fire Protection o BFP, ang lutuan sa koridor na nakalagay sa kahoy na sahig at halos nakadikit sa plywood na dingding. Wala po tayong makita mga emergency light. Makita niyo po yung area natin, made of light materials. So anytime baka karoon tayo ng sunog, tutupok agad to. Ang isa talaga sa problema bakit napapunta rito yung mga taga City Hall at yung mga taga Bureau of Fire Protection. Itong dormitoryo na ito matagal lang naipasara pero hanggang ngayon nag-ooperate pa rin. At kung makikita ninyo dito, ang daming obstruction. Ito obstruction sa daan. At pagpasok dito, napakadilim. Bawal na bawal daw ito, sabi ng Bureau of Fire Protection. Pero hindi alintana ng mga umuupa ang nakaambang panganib dahil sa murang renta. Dito lang malapit yung eskwelahan ninyo? Opo. Bale, sa recto lang po ako. Kaya dito yung malapit na Opo. Wala ang may-ari ng dormitoryo nang dumating ang inspection team ng Manila City Hall at BFP. Tagapamahala ang humarap sa kanila. Pumunta kasi yung amo ko sa City Hall. Siya namang nag-ano doon. Hindi ko naman alam. Kasi namahala lang ako. Hindi niyo po alam. Pero dahil sa kaliwat ka ng paglabag, tutuluyan na raw ng City Hall ang may-ari ng dormitoryo. Ang gagawin natin ito, talagang kakasuhan natin to, no? Pagka ganito na matigas ang ulo, talagang kakasuhan namin. Anong pwedeng kaso dito? Wala ho silang business permit, no? Kaya talaga kaya lahat ng violation talaga nandito talaga. Kaya wala kami magagawa kung di pasara. Meron din namang dormitoryo na maaliwalas ang kondisyon. Maluwag ang koridor, hindi siksikan, may fire exit, may emergency light. Pundido nga lang ang isa. Huwag kang maglalagay ng padlock dito. Ha? Dahil kasi pagka nagkaroon ng sunog, yung padlock na yan, pwedeng matrap sila na mauuson tayo. Hindi naman po siya sinasarado. Ino-open lang po namin lagi. Noong nakaraang taon, 10 dormitoryo ang ipinasara ng City Hall. Ngayon, 3 ang may nakabinbin na closure order. Mahigit 500 ang may permit na dormitoryo sa Maynila. Nasa 100 daw naman ang illegal na nag-ooperate. Kaya dapat daw sundin ang requirements sa pag-maintain ng dormitoryo, gaya ng fire exit, sprinkler, emergency light at smoke detector. Naghihigpit din ang City Hall sa patakaran na dapat hindi magkahalo sa isang building o dormitoryo ang lalaki at babae. Base kasi doon sa naging experience nung mga dati inspeksyon namin, maraming reklamo sa mix sa tenant, yung babae at lalaki. Ano pong pangunahing reklamo? Minsan na, yung nabubuntis. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sinimula na kanina ang Brigada Eskwela. Yun yung taunang pagtutulungan ng mga guro mag-aaral at maging mga magulang. Minsan nga sumasali pa ang mga alumni. At yan po ay sa paglilinis at paghahanda ng mga eskwelahan para sa papalapit ng pasukan. Pero aminado ang Department of Education na kulang pa rin ang mga silid-aralan sa dami ng mga estudyante. Nakatutok si Trisha Zafra. Di pa man nagsisimula ang klase, pwede nang bigyan ng mataas na grade sina Angelo at Daisy, mga mag-aaral sa Justo Locban Elementary School sa Paco, Manila. On time sila sa pagsisimula ng Brigada Eskwela kaninang madaling araw. Kumpleto ang dalang panlinis at sa recitation, very good. Kailangan po kasi maging malinis po ang Locban kasi po pag may mga basura po nakakalat o kaya pong kumakain po tapos tinatapon na lang po kung saan-saan. Para hindi po makagat ang mga lamok. Pati magulang, present din. Para na nga hindi maglinis yung mga bata. Maganda yun dahil naka-ready na pagpasok. Ready na sila sa kwarto. Turo lang. Ito ang taunang Brigada Eskwela ng Department of Education na sinimula noong 2003. Sama-sama ang mga estudyante, magulang, guro at volunteers sa paglilinis at pagpapaganda ng eskwelahan bilang paghahanda sa pasukan. Pati si Education Secretary Brother Armin Luistro nakibrigada.
Ang hinihingi po namin ay mga donations in kind. Kung pwede po silang pumunta sa pinakamalapit na public school sa kanilang area, magdala po sila ng panlinis, lalong-lalo na po dun sa sanitation facilities, no? Sa mga toilet, yung pwedeng magkumpuni po ng mga tumutulong yero o kaya ay mga tubo. Malinis na classroom man ang dadatnan ng mga papasok sa June 4. Aminado si Luistro na may mga pagtitiisan pa rin ang ilang mga estudyante. Ayon sa Department of Education, nasa 68,000 ang kulang na classroom sa darating na pasukan. Higit 100,000 elementary at high school teachers naman ang kailangan pa. Mataas din ang bilang ng kakulangan sa palikuran. Yung natitira po namin kakulangan ay sa mga teachers, sa classrooms at saka sa mga sanitation facilities. Yung dalawa po ay matutugunan na natin, yung textbooks at saka mga upuan. Ito po ay inuumpisa na pong ma-deliver sa lahat po ng mga public schools. Inuuna po namin yung pinakamalalayo. Kasama raw sa budget ng 2012 at 2013 ang dagdag classrooms at guro, pati pag-aayos ng sanitation facilities na inaasahang pakikinabangan sa susunod na school year. Hiling lang ng DepEd sa mga magulang at estudyante mag-enroll sa takdang oras para makapaglaan ng libro para sa kanilang mga anak. Samantala, magtatagal ang Brigada Eskwela hanggang May 26. Tricia Zafra, Nakatutok, 24 Oras. At sa iba't balita, full force ang suporta ng Film community sa Amerika sa dugong Pinay na American Idol finalist na si Jessica Sanchez. Pati ilang Hollywood celebrities, siya po ang boto. At mula sa Los Angeles sa Amerika, nakatutok si Pia Arcangel. Sa kanyang homecoming kamakailan, ramdam na ang suporta ng mga kababayan ni Jessica Sanchez. Isinama pa ang imahe niya sa malaking mural ng isang Film community sa Beverly Boulevard sa LA. Ngayong malapit ang finale, hindi nakapagtatakang full force ang mga kababayan natin dito sa Amerika na suportahan ng 16 anyos na dugong Pinay. Represent! No, this is the time. It's the time in our lives in the U.S. where you can say it's a really multi-ethnic landscape, and it's about time we saw another kind of talent showcased. Pati ang Cebuana mother ng Hollywood actress na si Vanessa Hudgens, boto kay Jessica. So good luck, Jessica. Good luck. That's next week. Yes. Mwah. Sina Ruben at Janet Nepales, mag-asawang Pinoy na miyembro ng Hollywood Foreign Press, tiyak daw na may star quality si Jessica. Jessica has the it factor because she has the heart. She's very sincere, she's very pure, and whatever she delivers on stage shines through. I believe she will be a big star. She is already one. Looks like we have a winner in Jessica. I think she has that star quality. I'm sure she will last. Dating sumali sa America's Got Talent si Jessica. Ang kasalukuyang host nito na si Nick Cannon, boto kaya sa kanya? Absolutely. Come on. She started with us first. Ang iba pang Hollywood celebrities, Jessica Sanchez fans din. I've been watching her since she was like 12, and like, oh, we watching all her videos on YouTube. And I have we need to get like this because she's amazing. I'm excited for you, Jessica. Congratulations, and share that music, share that light. Bukod kay Jessica, instant celebrity rin ang pamilya niya, lalo na sa kanilang lugar sa Chula Vista sa San Diego, California. I didn't know there were so many San Diegans and Chula Vista people just supporting her, and it makes me so proud. I'm so happy for her. Usap-usapan din ngayon kung tutuloy sa finale ang ka-showdown ni Jessica na si Philip Phillips. Sa ulat kasi ng ilang entertainment website, may sakit daw ito sa kidney bago pa magsimula ang season. Kailangan na raw itong agad maoperahan ngayon. Pero sabi ni Philip, magpapa-opera siya pagkatapos na ng finale. Pia Arcangel, Nakatutok, 24 Oras. At update naman tayo mula mismo sa Los Angeles, California para sa season finale ng American Idol kung saan isang dugong Pinay na nga ang lalaban. At nakatutok doon live si Pia Arcangel. Pia! Ayan, Pia, na-meet mo na ba si Jessica ng personal? Hi Vicky, magandang gabi sa inyo. Good evening. Pia, na-meet mo na ba si Jessica?
Nako, Vicky, wala pa tayong pagkakataon para makilala si Jessica o maging yung mga miyembro ng kanyang pamilya. No? Kararating lang din natin ilang oras na kalilipas dito sa Los Angeles. Pero alam mo, Vicky, sa airport pa lang, ramdam na natin yung tinatawag nilang idol fever. Sa immigration, halimbawa, tinatanong kami kung ano yung pakay ng aming bisita dito. Sinasabi namin, nandito kami para i-cover yung American Idol Finals. At talagang, alam mo, Vicky, marami ang nag-aabang sa performance ni Jessica at marami ang talagang rooting for her, ika nga, kahit hindi yung mga Pilipino o Mexicano, talagang gusto nilang manalo si Jessica. Oh, may mga nagsasabi na ba kung sino ang yamado o dehado sa finale, Pia? Nako, kanya-kanyang opinion yung mga nakilala natin. Although, pag nakita natin yung mga opinion rin sa foreign press, may mga nagsasabi na lamang si Philip. Ang dahilan kung bakit nila sinasabi na lamang si Philip, dahil nitong mga nakaraang season, laging lalaki ang nananalo. Yung past 4 seasons kasi, male winner ang itinatanghal sa American Idol. Pero yung iba naman, sinasabi nila na dahil puro nga lalaki ang nananalo, mukhang oras na para babae naman ang manalo. At talagang, naku Vicky, bilib na bilib talaga kasi sila dun sa laki ng boses ni Jessica. Parang sabi nila, imposible talaga na sa kanyang pagkabata, talagang 16 anyos lang naman kasi siya, ganun na yung kanyang boses. Oo nga, Pia, ang nakaka-worry na nga dito, di ba, karamihan ng mga botante ng American Idol ay mga babae. Kaya syempre, dun sila pupunta sa gwapo, kahit alam naman natin, di hamak na mas magaling ang ating kababayang si Jessica. Pia, kapag may contest na nga dito sa Pilipinas... Yun ang sinasabi ng mga miyembro ng foreign press. Pia, kung di ba pag may mga contest dito sa Pilipinas, usong-uso yung nagsasabit ng streamer sa kalsada, yung mga fans ng mga contestant. May mga streamer ka ba dyan nakikita ni Jessica Sanchez o kahit ni Philip Phillips? Dito sa yung lugar kung saan kami ngayon, Vicky, yung mga naikutan namin, wala pa kaming nakikita. Pero I'm sure yung dun sa San Diego, gaya ng ipinakita natin dun sa ating mga video kanina, yung hometown ni Jessica, marami na para kay Jessica. At sabi nga nila, dun sa paligid ng Nokia Theater, kung saan gaganapin yung finals, marami na rin ang nakasabit. At marami rin daw ang inaasahang magbebenta ng merchandise on the day of the finale. Okay, Pia, aantabayanan natin yung mga update mo dyan. Ako, excited kaming lahat dito. Pero talo man o panalo, talagang alam natin si Jessica talaga ang panalo. Maraming salamat sa iyo, Pia Racanghel, mula mismo sa Los Angeles, sa California.